Umaga po sa inyong lahat ha. Naku, pagod na pagod po ang mga ating mga kababayan matapos yung naging birthday kay Tatay Digong. No? Nabigyan na nga po ang pamilyang Duterte ng isa pang araw ng dalaw, so 3 beses na isang linggo. Tuesday, Wednesday, and Friday na ang kanilang araw ng dalaw. Now, nakauwi na po si VP Sara, siya po ay nasa ere ngayon. Si Mayor Baste ay pauwi na rin ng Maynila. No? Ang papalit po ay si Ma'am Anilet po natin sa 14, darating naman po si Kong Pulong. No? Dahil ang kanilang rule ay hindi po pwedeng maiwan si Tatay Digong dito sa Dahig nang walang mga Pilipino nakapaligid sa kanya, kaya araw-araw vigil para kay Tatay Digong. At ayaw rin po nila na walang next of kin. Dahil alam nyo naman, 80 anyos na yung ating Tatay Digong. No? Kaya nga talagang hindi makatarungan kung kailan 80 anyos na siya itong nakakulong sa Dahig na talagang alam ko masmang loob niya dahil bilang isang Pilipino ang talagang pinaninindigan niya kung meron demanda sa malaya at independenteng bansa meron tayong kakayahan para litisin yan sa Pilipinas at dahil sa konsepto ng soberenya na seloso ang soberenya hindi po pwedeng i-share sa ibang bansa. Litis sa mga krimen ay dito lamang sa bansa nating sa Pilipinas. Pero kahapon po doon sa panayam ni VP Sara sa mga support, inabanggit niya na inaprobohan na po ni Pangulong Duterte yung ideya na galing sa akin na humingi ng remedyo sa lokal na hukuman ng Holland. Ano ba yung maintindihan ko? Ano yung strategiya na naisip ko? I-discuss ko muna sandali kung ano yung tinatawag na state responsibility. Ang state responsibility po sa larangan ng international law ay magkakaroon ng responsibilidad ng isang bansa labag ng international law. At pangalawa, kung ang paglabag nito ay maibabaling mo sa isang ahente ng estadong yon. Pagdating po dito sa kay Tatay Digong, matagal ko nang sinasabi na mayroong paglabag ng international law. Ano yon? Unang-una, nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong dahil siya nga po ay kinidnap. Kasi sang-ayon sa Rome Statute mismo na bumuo ng International Criminal Court para nga magarantiyan ang karapatang pantao ng lahat ng mga akusado na merong warrant of arrest, soberenya ng mga bansa kung saan manggagaling ang mga akusado ng ICC, kinakailangan hinaharap yan sa lokal na hukuman. Ang lokal na hukuman, sisiguraduhin na yung karapatang pantao ay malawak at sisiguraduhin na walang paglabag sa soberenya. Now, alam natin kung ano yung law. Hindi lang po yan nakasaad sa Ligang Batas ng Pilipinas, nakasaad din po yan sa Covenant on Civil and Political Rights at saka dito sa European Treaty on Human Rights. Now, pangalawa, yung pagharap naman sa sigurado na hindi malalabag ang soberenya kasi yung hukuman sisiguraduhin na unang-una, meron pang jurisdiction ng ICC. Ibig sabihin, kung hinarap si Tatay Digong sa RTC bago siya pinadala dito sa ID, kinidnap ng Marcos government, isinakay sa eroplanong binayaran ng gobyerno ng Pilipinas para dalhin sa Dahig at walang kahit at sinong opisyalis ng ICC na sumama sa pagkuha kay Tatay Digong at pagdahig, masisigurado na yung lokal na hukuman sasagutin ng issue. Dapat bang padala sa Hague ang Tatay Digong para litisin? Nabigyan sana ng kasagutan ng lokal na hukuman kung meron pang jurisdiction ang ICC. At tayo naman, bilang matagal ng abogado ni Tatay Digong, sasabihin natin sa Regional Trial Court na wala na nga jurisdiction ang ICC dahil bumitiw na tayo at yung preliminary investigation ay naimbestigahan sa pangalawang taon matapos na bumitiw na tayo. Nagpunta sa Assembly of State Parties na sa New York at nagsabi na kung ipagpapatuloy talaga nila yung investigasyon labang kay Tatay Digong, bibitiw na ang Pilipinas. Hindi nakinig kasi yung Africana under attack. Under attack siya dahil ang pinupuruhan lang puro mga Africans na kabaro niya, kumbaga, no? Dahil taga-Africa yung dating prosecutor. Sabi nung para hindi yung iniisip na pinagdidiskitahan ko mga African, kakasuhan ko ang non-African. Si Tatay Digong yun. Okay? Pero dahil hindi nga dumaan sa tamang proseso sa mismo po yan, ha? Sa tratado mismo yan na bumuo na ICC, sinasabi natin na nakidnap siya. Kasi unang-una, hindi naman dumaan sa lokal na hukuman para masigurado na dapat siya sa ICC. Yung proseso na dapat pinagdaanan, yan po ay isang extradition proceedings. Normally, ang extradition, hinihingi yan ng Estado sa isang bansa na mayroong extradition treaty na ipadala sa kanila yung isang tao para tumayo at
at litisin, no? Normally, kapag yan ay bansa to bansa, pero pagdating sa ICC, yung extradition treaty ay Rome Statute na mismo, na kapag merong akusado sa ibang bansa, dapat dalhin muna sa lokal na hukuman. Ang lokal na hukuman, binigyan nyo ba ng karapatan ng due process yan? Meron bang jurisdiction ng ICC? At kapag ang sagot ay oo sa pareho, tsaka pa lang padadala sa ICC. Now, bakit ko diniscuss yan? Netherlands, partido rin sa Rome Statute. Kaya nga naririto ang ICC dahil meron siyang headquarters agreement. Pero pangalawa, ang Netherlands ay kasapi din sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, na nagsasabi na lahat ng tao sa kanyang teritoryo, hindi lang mga Dutch, ay merong karapatan to due process bago sila pagkaitan ng kanilang kalayaan. No? At pangatlo, sila rin po ay kapartido ng European Convention on Human Rights na nagsasabi rin hindi na lahat mamayan nila ay merong due process rights. No? At ang pagkakaiba kasi ng ICCPR at saka ng European Convention on Human Rights, ang ICCPR ang magdedesisyon yung Human Rights Committee. Ang problema, walang ngipin. Pwede sila magdeklara na labag sa ICCPR ginagawa ng isang gobyerno at manawagan dun sa na ipatupad ang kanilang katungkulan sang-ayon sa ICCPR. Pero walang ngipin yun kasi rinirespetapin ng ICCPR ay mga soberenya. Hindi po pwedeng utusan ng kahit sino. Ang pwede lang gawin ay sabihin na ikaw ay lumalabag sa iyong katungkulan sang-ayon sa tratado, sa iyong obligasyon. Pero pinapaubaya sa mga bansa kung sila ay susunod o hindi para hindi malabag ang kanilang soberenya. Ang pagkakaiba ng European Convention on Human Rights po pwedeng ang desisyon ng tinatawag na European Court on Human Rights. Now, sabi ko bakit importante ang law and international responsibility. Remember, ang Estado sa international law, merong obligasyon ngayon na itigil ang kanyang paglabag at burahin ang lahat ng mga pangyayari na nag-ugat doon sa illegal na gawain, yung reparations. Ang reparations ay ibalik ang nakalipas bago nagkaroon ng paglabag sa obligasyon sa ilalim ng international law at magbayad ng kompensasyon para burahin consequences ng illegal na bagay. Ang tanong, ang Netherlands ba merong linabag na prinsipyo ng international law sa pagkakakulong nila kay Duterte? Ang sinasabi ko, silang nagkulong kasi yung Dutch government. Yung mga gwardya, empleyado ng Dutch government. Yung teritoryo ay teritoryo ng Holland. Hindi po estadong ICC. So hindi siya kasapi sa ICCPR, European Convention on Human Rights. Ang kasapi po ay ang Netherlands. Siguro sa unang tanong, dahil siya ang nagpapatakbo, siya ang gumagwardya kay Tatay Digong at sa teritoryo na magkakaroon siya ng responsibilidad kung illegal yung pagkakakulong nila kay Tatay Digong. Ang tanong, illegal ba o hindi? Well, sang-ayon sa ICCPR at saka sa European Convention on Human Rights, dapat merong due process. Pinagkaitan ba si Tatay Obvious. Digong? Kasi yung due process ay dapat na pagpapaharap kay Tatay Digong sa lokal na Pilipinong huwes para masigurado nga na merong dahilan para siya ay ma-extradite. At dahil hindi sinunod mismo yung nakasaad sa Rome Convention, meron dalawang paglabag ng international law. Paglabag ng ICCPR, paglabag sa European Convention on Human Rights, at paglabag corrected. Tatlong paglabag ng international law. Now, dahil sila ay lumalabag, anong sabi ng batas? According to state responsibility, may obligasyon ngayon ng Netherlands itigil ang paglabag sa batas. Ano ibig sabihin yan? Paglabag. Ano ba yung dahilan kung bakit lumalabag sila ng ICCPR, European Convention at Rome Statute? Yung pagkakakulong ni Tatay Digong. Paano nila ititigil ang paglabag? Ng pagpapalaya kay Tatay Digong. Bakit lokal na hukuman? Kasi ang issue, Netherlands, ikaw ba ay sumasang-ayon sa iyong tratado? At sa international law, yung obligasyon na tumupad sa mga tratado na ikaw ay voluntaryong ipinasok, ang tawag dyan, pacta sunt servanda. Treaty obligations must be complied with in good faith. Dahil ang nagkukulong dyan ay mga Dutch agents. Kumbaga, wala namang police ICC, wala namang ICC jail, at wala namang ICC territory. Ang tanong, mga nagkukulong kay Tatay Digong, at kung magsasampa tayo ng demanda sa local court, sila ang ating ididemanda. Pangalawa, yung nagpapatakbo ng kulungan mismo ang ating ididemanda, no? At meron bang nalabag na treaty obligation ang Netherlands sa pagkakakulong ni Tatay Digong? At kapag nagsang-ayon ng West na lokal
na illegal nga ang pagdedetina kay Tatay Digong dahil sa rights at hindi dumaan sa tamang proseso sang-ayon sa Rome Statute, siya ang mag-order, i-release mo. Ano nga ang kapangyarihan ng mga ICC West para harangin yan? Wala. Kasi hindi naman nila gwardiya yung mga nagbabasa. Hindi naman nila kulungan yung pinagkakakulungan kay Tatay Digong at hindi nila teritoryo yung kulungan mismo. So magpapalaya sa kanya ay domestic court at hindi po pwedeng harangin yan dahil ang ICC ay empleyado rin at opisyales ng Dutch government. Yun po yung remedyo na minungkahi ko kay Tatay Digong dahil sa tingin ko matatagalan talaga yung proseso dyan sa ICC. Dahil matagal talaga ang proseso at dahil pinaglalaban ng ICC at ng kanilang mga yung karapatan nilang sumuweldo dahil kapag tinigil ang trial ni Tatay Digong, wala na silang ibang kasong lilitisin. Bakit? Marami nga silang naimbestigahan. Marami nga silang warrant of arrest. Mahuhuli ba nila si Putin? Yung gobyerno ng Russia para isuko yung sarili nilang presidente. Mahuhuli ba nila si Netanyahu? Hindi nga loko-loko naman yung mga Israeli para isuko yung kanilang presidente. Habang hindi nahuhuli, walang kaso. Kasi walang pagkatao na akusado at hindi po pwedeng umusad ang kaso. Yun po ang domestic remedy na sinasabi ko. Now, kapag hindi tumupad sa katungkulan ang Netherlands, ano naman ang po pwede natin gawin? Ibig sabihin, doon sa remedyo na makukuha natin sa Netherlands, kinakailangan din na magkaroon ng reparations. Ibalik ang nakaraan. Palayain si Tatay Digong. At pangalawa, magbayad ng danyos perwisyo. Dahil ngayon, ika-80th day nang pagkakakulong. Alam ko, hindi mo po pwedeng gawing pera yung pagkakait sa karapatan ng tao na maging malaya. Pero kahit papano, dapat bigyan ng danyos perwisyo, ilang milyong euro kay Tatay Digong. Dahil mali nga ang kanyang pagkakakulong. Nako, napakagandang issue po yan pag nakarating na sa Dutch court. Kasi nga po, kinuwento ko na sa inyo dati, na itong malay namin pakailang principle yan. Malay namin, pakialam namin kung paano nahuli akusado. Ang importante ay bigyan siya ng patas na paglilitis. Yan nagsimula doon sa kaso ni Eichmann. The final solution ay patayin ng mga Hudyo. Nalaman nilang naninirahan itong Eichmann sa Argentina sa assumed identity, nag-alias. Nung na-confirm, ang ginawa ng Mossad, kinidnap, dinarag, ilinagay sa private plane, at dinala sa Israel kung saan siya linitis for war crimes and crimes against humanity. Ang sabi naman ng abogado ni Eichmann, paano kayo magpapataw ng kahit anong parusa? Paano nyo lilitisin? Unang-una, kidnapping ang ginawa ninyo. Illegal yan. Illegal na pamamaraan yan. Sa katunayan, nagalit ang Argentina. Kasi kapag ang kapulisan, sa kaso ni Distressed Mother, ay gumalaw at ginampanan ang kanilang katungkulan sa teritoryo ng ibang bansa, talaga pong soberenya ng isang bansa. Ang sabi ng Supreme Court, tama ka, main pa, malay namin, pakialam namin, ang importante, mabigyan siya ng patas sa paglilitis. Ngayon, hindi lang naman po yan yung desisyon sa kidnapping para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman. Sa Africa, may ganyan din, sa South Africa, may ganyan din kaso. Isang high-ranking official ng apartheid. Talagang hiniwalay nila yung pamumuhay ng puti at saka yung itim. Yung mga itim nandun sa squatters area, mga puti doon sa magandang parte ng South Africa. Nung nagkaroon na ng pagbabago, binuwag ang apartheid, nakarumal-dumal talaga. Merong isang opisyal sa apartheid nahuli. Abay, ganun din ang ginawa ng South Africa. Kinidnap, dinala sa South Africa. At sinabi, ayan, lilitisin ka namin para sa krimen ng apartheid. Ang sabi naman ng South Africa Constitutional Court, yun yung pinakamataas na hukuman, hindi po pwede na ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang maling pamamaraan. At ang sabi ng Korte Suprema, ng Court Constitutional Court ng South Africa, dahil ang hindi po pwedeng magpatuloy ang jurisdiksyon ng isang batas na dapat nagpapataw ng katarungan dahil ang pamamaraan ng pagkakaroon ng jurisdiksyon sa akusado ay illegal. Dahil ito ay so once and for all, tanungin natin ang Holland. Netherlands, ano bang inyong paninindigan? Dapat ba ang isang illegal na bagay na illegal dahil ito ay labag sa batas Pilipinas, labag sa tatlong tratado na kasapi ang Netherlands? Kapag linabag mo ba yan, dapat magtuloy ang isang hukuman gaya ng ICC. Ang pangalawang magandang issue pa dyan ay sino ang dapat manaig? Yung headquarters agreement na nagsasabi na dahil ang Netherlands ay binigyan ng
ng karapatan ang ICC na manatili sa kanyang teritoryo, ay gagalangin niya yung desisyon ng ICC, yung karapatang pantao ng mga akusado sa ICC. Titignan natin kung sasabihin ng Korte ng Dutch ng Holland na mas importante ang headquarters agreement kaysa sa karapatang pantao. At ang maganda nga po, at tingin ko naman mabilis na proseso to dahil tatanungin lang, nasunod ba yung tratado? O kapag hindi nasunod ng tratado, wala na. Dahil kidnapping na yun, hindi na nasunod. Nalabag na yung due process rights ni Tatay Digong dahil kaya nga yung panigurado na mapapangalagaan ang karapatan ni Tatay Digong. Now, kapag nagkaroon ng pag-aamin na talagang hindi sumunod sa proseso, ayan na ang question. Anong mananaig agreement kung saan sinabi ng Netherlands na talagang igagalang nila yung paggalaw ng hukuman at igagalang nila ang mga desisyon ng hukuman, ang karapatang pantao. Ako naman po ay naniniwala na sa ganitong issue dahil pinangangalandakan ng Netherlands sa buong daigdig na sila ang kampiyon ng karapatang pantao, bibigyan nila ng mabigat. Yung pinaka-importanting karapatan na maging malaya ang isang tao at hindi lang ng mamamayan ng Netherlands. O nga pala po hindi ibig sabihin na palibasa dayuhan ng Tatay Digong dito sa Holland. Ang ICCPR, ang European Convention on Human Rights, yan po ay obligasyon ng Estado na to protect and promote the rights of all individuals, lahat ng tao sa kanyang teritoryo ng kanyang mga nasyonal. So kung anong karapatan ni Tatay Digong, karapatan din. Kung anong karapatan ng lahat ng Europeans, karapatan din ni Tatay Digong. May pangalawang issue pa. Ako po, hindi practice. So ngayong tinanggap na ni Tatay Digong ito, magre-recommenda po ako ng abogado at sana naman ngayon, pakinggan ako ni BP Sara dahil ako po, 34 years, hindi lang ako nagpa-practice ng international law. Ako rin po yung nag-president ng Asian Society of International Law. Meron po kaming mga kapatiran na mga Association of International Law kasama ng European Association of International Law. At dahil po dyan, meron akong kilala na professor. Hindi po siya parang ako, may law office at full-time faculty. Siya po yung full-time faculty sa University of Amsterdam. At siya po yung ire-recommenda ko kay BP Sara na maghain itong domestic case nito dahil siya ay lawyer sa Holland, din siya sa European Court of Human Rights. At lawyer din siya sa ICC. Kasi ang maganda po rito, maski pa anong maging mangyari dito sa remedyong ito, hindi po pwede baliwalain niya ng ICC. Kasi ngayon, mga mahistrado ng ICC, paano mabubuhay ang korte kung i-dismiss ang kaso kay Tatay Digong? Pero iisipin din ng hukuman ngayon, kung ang Dutch court may possibility na mag-decide na mas importante ang karapatang pantao gaya ni Tatay Digong, iisipin nila. Ano na lang ang iisipin ng buong mundo kung susuwayin ng ICC yung ganyang karapatan? Kaya nga binuong ICC para magkaroon ng katarungan yung mga biktima ng pinakakarungan. Sila respetuhin kung sila mismong lalabag sa karapatang pantao. So on the side, Tagalog naman ito, hindi naintindihan yung mga yan, talaga pong yan ay mag-a-apply ng pressure din. Dahil kinakailangan nilang dig na kami ay para magbigay ng katarungan, hindi para lumabag ng karapatang pantao. Ano tingin nyo ang desisyon? Kapag si Tatay Digong naman ay naghain ng motion dyan sa ICC na nagsasabi na yung pamamaraan ng kanyang pag-aresto ay dapat mawala ng ICC. Ang problema po kasi ngayon sa tatlong kaso na nadesisyonan ng ICC, abay in-apply din nila yung Eichmann Doctrine na main pa. Malay namin, pakialam namin kung paano na-acquire ang jurisdiction. Importante, mabigyan na ang patas. Tingin ko po, mali na yung desisyon na yon. Dahil malinaw na malinaw po na ang tamang desisyon, yung desisyon ng Constitutional Court ng South Africa, hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. Abangan. Alam niyo po, nag-alinlangan ako kung i-discuss ko to. Pero since pinablik naman ni Inday Sara yung aking idea at inanunsyo niya, minabuti ko rin na explain. Pero hindi na po ako magsasabi. Kasi ang gagawin ko, kakausapin ko nga yung aking recommended lawyer, pag-uusapin ko sila ni BP Sara dahil pamilya naman ang dapat mag-retain sa kanila. At ako naman po, hindi po pwedeng makailam. Habang nasa Dutch court, pwede po ako mag-witness kung ano yung Philippine law on unlawful detention. Ito po yung kidnapping na ang akusado ay taong gobyerno. So yun lang po ang magiging papel ko. Now, kapag nanalo, mas mabilis na proseso yan kasi
ang isasampa namin is the highest priority. Lahat naman po sa daigdig, kapag kalayaan ang pinag-uusapan, highest priority. Nalulungkot nga lang po ako, dito lang sa ICC na ang kalayaan hindi highest priority. Bakit ko sinabi 80 araw na nakakulong si Tatay Digong, hanggang ngayon hindi rin ni-reveal ang lahat ng testigo labang kay Tatay Digong. Tama ba yun? Humingi pa ng additional time para pangalanan ng mga witnesses. Pero sa totoo lang, habang ang sabi nila ang dahilan ay dahil pinoprotektahan nila yung mga witnesses, ngayon nasa Maynila ang mga ICC investigators pilit na kinukumbinse mga miyembro ng PNP na tumistigo laban sa war on drugs. Tama ba yun? Sa tingin ko po, prosecutorial misconduct yan. Kaya sinabihan ko na si Senator Bato, kunin ang affidavits ng mga pulis na kinukumbinse ng mga prosecution na tumistigo dahil yan po'y nagprueba na sila'y nagsinungaling sa hukuman. Ang dahilan lang nila kaya sila ay humingi ng additional time to reveal their identities para daw nabigyan ng seguridad yung mga testigo. Pero ang totoo, ngayon pa lang sila naghahanap ng testigo. Diba? Hindi ba mali yan? Dapat talaga madisiplina yung mga prosecutors. Pero hindi ako abogado dyan. Now, kailan ako papasok muli, aside from being expert witness dito sa Dutch Court, sa European Court of Human Rights? Dahil meron naman po akong credentials as an international lawyer para mag-argue on behalf of a Philippine national sa European Court of Human Rights. At yan naman po ang lilinawin ko. Kasi nung unang ako'y nakipagkasundo sa isang foreign lawyer, hindi malinaw. Nang nais ko ay makipagtulungan. Ang nangyari, matapos ko matulungan, initsipwera na ako. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. So lilinawin ko naman po kung sino itong irerekomenda ko kay BP Sara. At napakagaling naman pong irerekomenda ko. Full professor sa University of Amsterdam. Madaming nahawakan na sa UN War Crimes Tribunal, sa ICC, at pinaka-importante, karanasan din sa European Court of Human Rights. Okay? So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sa mga miyembro ng media na nagtatanong, ayan na po ang eksplanasyon. Kaya ko rin po diniscuss na yan para isahan na lang ang aking diskurso sa issue na ito. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, reporting live from The Hague. At nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.